At sa gabing ito ay sa walang pagkaabala ay ating buksan ang ating mga dalang Bible or electronic Bible at inyo akong samahan sa pagbasa ng kanyang mga salita dito sa Book of Luke, chapter 19, verses 28 hanggang 40. Forgive me, medyo mahaba at babasahin ko po sa NIV version. Ang sabi dito, after Jesus had said this, he went on ahead going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you untying it?' say, 'The Lord needs it.'" Those who were sent ahead went and found it just as he had told them. As they were untying the colt, its owner asked them, "Why are you untying the colt?" They replied, "The Lord needs it." They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stone will cry out." As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, "If even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in every side. They will dash you to the ground, and you and your children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you." Let us say amen to the words of God. Amen. Tayo po ay malayang makakaupo sa gabing ito. I know na ang aking binasa ay, alam na natin to, it's a Palm Sunday. So, nangyari na to nung Sunday. And that is why, habang aking nakikita ang mga tao na may dalang mga palaspas, it reminds me ang triumphal entry ng ating Panginoon in His first coming papuntang Jerusalem. And I realize na, alam natin, ang Holy Week, ito ay isa sa mga sabihin natin, naging tradisyon o naging kultura ng ating bansa na kung saan ating inaalala ang ginawa ng ating Panginoon. Tama po ba? Hallelujah. At that is the reason na tayo ay nasa mga Katoliko pa noon, alam natin ang sequence. And that is the reason kahit na wala pa ng Sunday, maraming mga tao na naghahanda na magbebenta ng palaspas. At ang mga palaspas na yan ay significant. And I do believe na bawat mga pangyayari or event na ating binasa ay very significant. Ito ang panahon, ito ang week, tinatawag nilang Holy Week, na kanilang, sabihin natin, isinesa aside ang kanilang sariling kagustuhan, ang kanilang flesh, at sabihin natin, isinasa katuparan nila ang katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa pag-aalala sa kaniyang ginawa. To the point na alam natin sa mga darating na araw, si Kristo ay papako sa krus at ang mga tao ay ganilang gagayahin din ang mga bagay na ginawa na iyon. Pero gusto ko lang mag-stick tayo sapagkat ito ay isang panahon na dapat nating alalahanin. Siguro mas maganda alalahanin natin ang triumphal entry nating binasa. Okay lang ba yon? Hallelujah. Bago ako magbigay ng title, gusto kong ilagay sa ating isip na
ang Panginoon ay may ginamit upang siya ay makarating sa Jerusalem. From Bethphage or Bethany, para may sa katuparan niya ang propesiya na isinulat sa Zechariah chapter 9 verse 9. Siguro mas magandang basahin natin. How many years pa ang nangyari? Yung nagdaan bago mangyari ang panahon na ginawa ni Jesus. Alam natin na 1,000 years bago mangyari, i-fulfill nito ni Jesus. Si Jesus, sa Zechariah chapter 9, verse 9, ang context nito is the coming King of Zion. Ang alam natin, ang Panginoon ay King of Kings, Lords of Lords. At ang sabi dito sa Zechariah chapter 9, verse 9, rejoice greatly, daughters of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See your King comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Ang donkey pala na kanyang sinakyan ay isang halimbawa na siya ay nagpapakumbaba. As the coming king, alam natin sa mga ating napapanood noon, ang king ay nakasakay sa magarang kabayo o magarang karwahe na daladala ng mga magagarang kabayo, magagandang kabayo. Sapagkat ganon ang pag-welcome sa hari. Ganon ang mga sinasakyan ng mga hari. Ganon sila ka-espesyal. Pero ang ating Panginoon na tinawag natin na King of Kings and Lord of Lords, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay pinili niya ng kalagayan ng mababa. In fact, ang sinakyan niya ay isang batang asno. A colt or a donkey. A foal of a donkey. Maya papunta tayo dyan upang lubos natin maintindihan. Ang donkey po ay maliit kaysa sa kabayo. Dati, sa panahon na yon, ang distinction, kapag meron kang kabayo, ay mayaman ka. Sapagkat sa wilderness o sa disyerto, kinakailangan nila ng transportation. Ang one way ng transportation nila is either kabayo, kamelyo, at kapag mahirap, donkey. Pero alam niyo po ba, ang donkey is very significant. Bakit pinili ng Panginoon ang donkey? Bakit isinulat sa Zechariah chapter 9 ang prophecy na patungkol sa donkey? Well, ang donkey, kapag i-research natin ang whole Bible, ay marami itong pinapatungkulan. Pero bago ko bigyan ng diin yon, ang donkey is unclean animal. Well, mababasa natin ang book of Leviticus chapter 11, makikita natin ang pagkakakilanlan ng malinis at hindi malinis na mga hayop. Clean and unclean animals. Basahin nyo lamang ang Leviticus chapter 11. At isa sa nakategorize ang donkey as unclean. Ngunit, pinili pa rin siya ng Panginoon. Can you imagine, ang Panginoon ay sabihin natin na banal, hari, ngunit pinili niya ang isang hayop na maliit, ginagamit ng mga mahihirap na tao, pangalawa, marumi. Ang donkey na kaniyang ginamit ay ang donkey nakatali. Marami itong pwede nating patungkulan, ngunit magbibigyan ako ng hint, ang donkey na ito ay nagpapatungkol sa bawat isa sa atin. Tayo ay unclean. Tayo ay nakatali. We are bondage, the element of this world, sabi sa Galatians chapter 4. Tayo ay alipin ng kaaway. Ang espiritu na siyang nag-i-influence sa bawat isa sa atin ay ang espiritu ng kaaway. We are bondage. We are, sabihin natin nung panahon na yon,
ay nakatali ng kaaway. Sunod-sunuran sa kagustuhan ng kaaway. But by the grace of God, may ginamit ng Diyos. Sa binasa natin sa Book of Luke chapter 19, nagsugo siya ng disipulo. Nagsugo siya ng kaniyang mga anak, ng kaniyang lingkod upang iantay ang donkey na ito. Nagsugo siya ng kaniyang lingkod at pinuntahan ka na unclean. At ikaw ay inantay at inakay ka paparoon sa ating Panginoon. Now, naintindihan natin ang triumphal entry. Bakit gano'n na lamang ang Panginoon sa atin? Sapagkat pipiliin niya ang mga hamak dito sa sanglibutan ito upang hiyain ang mga mayayaman sa sanglibutan ito. Pinili niya ang walang anuman. Pinili niya ako. Pinili niya ang bawat isa sa atin. At alam niyo ba, brothers and sisters, hindi siya makakaparoon sa Jerusalem without the donkey. Hindi ang Panginoon maisa sa katuparan ang kanyang layunin without the donkey. In His eyes, you are valuable. Well, marirealize na natin. Habang tinitingnan ko, nung Sunday, may mga palm na mga leaves. Sabi ko, Lord, gusto kitang purihin, katulad ng ginawa ng mga alagad at ng mga nakakakilala sa iyo, Panginoon. Napaka-humble mo at sabihin natin, gayon na lamang ang pagmamahal mo sa akin. Oh, what we can give to Him is to give Him praise, to give Him thanks, sapagkat tayo ay ginamit ng Panginoon at ginagamit pa rin sa huling panahon na ito. Hallelujah, upang isakatuparan ang layunin niya sa mundong ito. Hallelujah. And you are the donkey. Brothers and sisters, there is a story. At alam ko na ito yung akin na i-share. Ngunit pasensya na kayo sapagkat naalala ko at nagkaroon ako ng inspiration at gusto ko ulit i-share. There is a story about the two donkeys. Ang unang donkey, yun ang ginamit ng Panginoon. At yung donkey na ito ay tuwang-tuwa na habang ang Panginoon ay nakasakay sa kanyang likuran. Sapagkat ang tao ay pinupuri siya. Sumisigaw. At ang kanyang dinaraanan ay ang mga damit, yung mga cloak ng mga tao inilalapag doon sa daanan. May mga leaves na inilalagay at inaapakan ng donkey na ito. Tila baga na sabi niya, this day is a very precious day. Ibang-iba sa araw ng mga nakalaan. Sapagkat nahirati siya doon sa pagkatali at doon lamang umiikot ang buhay niya. Ngunit nang ginamit siya ng Panginoon, hala, ganun pala ang kanyang nararanasan. A very warm welcoming para sa kanya. People praising Him. People shouting to Him. And then after that, after na may sakatuparan ang layunin ng Panginoon, yung donkey na ito sa kinabukasang araw ay naglakad ulit sa lansangan na kung saan doon siya dumaan nung nakaraang araw. Pagdating niya, paglakad niya, nagtataka siya. Bakit wala nang pumupuri sa akin? Bakit wala nang sumisigaw sa akin? Bakit wala nang mga damit na aking tatapakan? Bakit wala nang mga palm na mga leaves na aking tinatapakan? At nagtanong siya sa pangalawang donkey na kanyang kaibigan. Kaibigan, bakit ganon? Kahapon, nung meron akong sakay, tuwang-tuwa ang tao. They shouting at me, they welcoming me, they praising me, and they put clothes on the streets. At yun ang aking naapakan. I was so very special back then. Bakit ngayong araw na ito ay hindi gayon? Ang sabi ng pangalawang donkey sa kanya, kaibigan, hindi ikaw ang kanilang pinupuri. Hindi ikaw ang kanilang wini-welcome. Hindi ikaw ang pinaglalagyan ng mga cloak at ng mga leaves niya. Dahilan niyan
sa tao na nakaupo sa iyong likuran. Brothers and sisters, we are nothing without Him. Kung tayo ay feeling natin na people praising us because of this, because of that, ngunit hindi yun pala ikaw ang pinupuri, kundi yung Kristo na nasa bawat isa sa atin ang pinupuri. Huwag nating ma-misquote na dahilan sa ating galing na pag-awit, dahil sa galing ng ating pagtugtog, ay mayroon nakaka-appreciate, yes, maganda yan. Ngunit kung wala si Kristo sa iyong buhay, hindi ka magagamit sa ganyang gawain. Dapat ang kapurihan ay mauwi lamang sa Diyos. You are unclean, you are nothing, you are, sabihin natin, na walang anuman. Ngunit dahilan sa Panginoong Yesus Kristo, ikaw ay naging valuable. And that is why, ang papamagatan ko sa gabing ito, joy. Capital J-O-Y. Parang ang layo, no? Well, ayaan nyo na i-define natin ang joy na yan. Joy, J for means Jesus Christ. O means over. Y means you. Jesus Christ over you. There is no joy, there is no true joy apart from Jesus. Yung donkey masaya nung ang Panginoon ay nasa kanya. Ngunit siya ay malungkot nung kinabukasan nung ang Panginoon ay wala na sa kanya. Brothers and sisters, and I realize, walang katumbas na kagalakan ang makapaglingkod sa Panginoon. There is no greater joy than this, kundi nasa presensya ng Panginoon lamang. Can you imagine, brothers and sisters, ang yaman sa mundo ay walang katumbas ang kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, payapa, sapagkat sa presensya ng Panginoon, ikaw ay may tunay na kaligtasan. Kagalakan. Sapagkat ang pinaka-safest way, ang pinaka-safest place, ang pinaka-banal na lugar kung nasaan ang Panginoon. Maraming nating sinasabi, ang bundok ay hindi magiging banal na bundok kung wala ang Panginoon. Well, ganyan din sa bawat isa sa atin. Tayo ay magiging hindi banal kung ang Panginoon ay wala sa atin. And that is the reason pinangamatan ko na joy. Jesus Christ over you. At alam nyo ba, brothers and sisters, dati tayo ay nakatali. Ngunit sa panahon ng ating binasa, ihalin tulad nyo ang inyong sarili. Ang nagko-control na sa iyo ang Panginoon. Well, minsan, pag sinipa ka para lumakad ka, medyo mararamdaman mo yung kick. Ngunit, yun pala ay ikaw ay lumalakad. Kapag hinila ang isang tali upang pigilan, di ba, sa mga kabayo, meron mga panali yan dito sa bibig para kapag hinila ay ihinto ang kabayo. So, ganun din sa donkey. Pag hinila, hihinto. Oy, napakasarap. Minsan, masasaktan ka, pero napakasarap kung may nagko-control sa buhay mo. Tama? Sapagkat kung ang Panginoon ang may control sa iyo, sigurado na makakarating ka sa paroroonan. Sabi nga natin, siya ang tsuper ng buhay. Siya ang tsuper ng aking buhay. Ang biyaheng langit ay sigurado sapagkat siya ang tsuper ng aking buhay na magdadrive sa aking buhay upang makarating ako sa paroroonan. He knows the best. Kung masaktan ka man ay i-consider mo na yun ay joy, sabi ni James. Sapagkat meron siyang pagtuturo. Huwag kang lumihis dyan, mahuhulog tayo. O lakad. Huminto ka, merong dadaan, baka ikaw ay matisod. See? Minsan, hindi natin na-realize na minsan nasasaktan tayo dahilan sa pressure ng mundong ito.
Pero pag ang Panginoon na nasa iyo, sigurado ka na hindi ka mapapaano. And that is why kapag ang Panginoon na nag-control, paulit-ulit kong sasabihin, tayo ay magiging payapa. May kasiguraduhan tayo sa araw ng kinabukasan. Hallelujah. Well, gusto kong i-define ang mga nagamit ng mga talata sapagkat ito'y may encounter ninyo. Ang adult male na donkey, ang pangalan nito ay pangit man pakinggan, ngunit ganun talaga ang ipinangalan, jackass. Ang matandang donkey na lalaki, ang tawag ay jackass, at ang matandang babae na donkey or asno or ass, ito ay, ang pangalan ay Philly, o Jenny rather, Jenny. Ang batang babae na donkey is Philly. Ang young male na donkey, ang tawag sa kanya ay colt. C-O-L-T. Yan ang nabasa natin sa NIV version. And that is the reason aking sinabi, batang asno. Ang baby male or baby female donkey, ang tawag doon is foal. F-O-A-L. Nabanggit yan sa Zechariah chapter 9, verse 9. Pero alam niyo ba, ang tao ay mahilig mag-imbento. Yung lalaki na donkey na matanda, we call that jackass, ay minsan mini-mix up nila sa kabayo na babae. They hybriding it. Pinag-aasawa nila ang hindi magkauri na hayop. Ang donkey at ang kabayo ay kanilang pinagsama. Ang resulting nito, ang anak nito, ang tawag doon ay mules. Ang babae naman, kapag ang babae na donkey ay minix up sa lalaki na kabayo or stallion, ang magiging anak naman nila, ang tawag doon ay hinny. H-I-N-N-Y. Bakit ko sinabi ang bagay na ito? Alam niyo, brothers and sisters, very significant ang donkey. Sapagkat, sabi doon sa Exodus chapter 13, verse 13, donkey ang firstborn. Basahin nga natin ang Exodus chapter 13, verse 13. Very significant. Redeem with the lamb every firstborn donkey. But if you do not redeem it, break its neck, redeem every firstborn among your sons. Anong ibig sabihin? Kung gusto mong iligtas ang donkey, kailangan mong palitan ito ng lamb, batang tupa. Otherwise, kung hindi, papatayin mo yung donkey na yun. Pero hindi binanggit ang mule. Very specific donkey. Brothers and sisters, hindi tayo pwedeng humalo sa sanglibutan. We are called a total separation sa mundong ito. Sapagkat hindi redeemable ang mule. Hindi redeemable ang hinny. Ang redeemable lang ay ang donkey. Hallelujah. At salamat sa Panginoon, sapagkat alam naman natin na nagpe-preserve ng buhay natin ay siya. Naniniwala ba kayo niyon? Hallelujah. Again, ang donkey ay very significant sapagkat bukod sa aking nabasa na Exodus chapter 13, verse 13, ito rin ay nabanggit sa Ten Commandments. Can you imagine, habang nagasalita ang Diyos, nabanggit ang asno or yung ass or ang donkey? Sa ganitong talata na babasa natin sa Exodus chapter 20, verse 17. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, or donkey, nor anything that is in thy neighbor's.
So, nabanggit siya. At marami pang mga talata na pwedeng nating pagbasihan, especially sa istorya ni Balaam at ng anghel. Sino nakakaalam ng istorya na yan? Ang istorya na yan ay ang si Balaam na propeta ay gumamit ng isang asno or donkey. At habang basahin nga natin ang Numbers chapter 22 verses 22 or siguro hanggang 22 hanggang 33, medyo mahaba. Then God's anger was kindled because Balaam was going along, and the angel of the Lord stood in the road to oppose him. Balaam was riding his donkey, and his 2 servants were with him. When the donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand, she turned off the path and went into a field. So Balaam bid her to return her to the path. Matigas ang ulo mo. Doon ka. Pero ang donkey na ito ay mayroon siyang nakita. Sabihin natin, may anghel na nakadraw ng sword. Ibig sabihin, ihahampas o ipampapatay sa kanila. Dahil ang donkey ay tapat. He is a faithful na animal. Alam niyo ba na hindi kanya ipapahamak sapagkat ayaw rin niyang mapahamak. Kahit na sipa-sipain mo, kapag alam niya that he is in danger, yan ang karakteristik ng donkey, hindi siya gagalaw. A very stubborn animal. Dahil iniisip niya ang sarili niya na huwag mapahamak. O, makasarili. When the donkey saw the angel, verse 24, and then the angel of the Lord stood in a narrow passage between 2 vineyards and the walls on either side, and the donkey saw the angel of the Lord and pressed herself against the wall, crushing Balaam's foot against it. So he beat her once again. Ikaw talaga, nasaktan mo pa ako. Sabi ni Balaam, sinaktan niya pa rin ang donkey na ito. Ngunit yung donkey na ito ay hindi pa rin umusog. When the donkey saw the angel, sa verse 27, of the Lord, she lay down under Balaam's and he became furious and beat her with his staff. Oh, lumuhod na yung donkey, ngunit pinagpapalo pa rin ito ni Balaam. And Balaam answered the donkey. Sa verse 28, then the Lord opened the donkey's mouth. Binuka ng Diyos ang labi ng donkey. At ang sabi, and she said to Balaam, what have I done to you that you have beaten me these 3 times? Balaam answered the donkey. Si Balaam ay sumagot din. You have made me a fool of me. If I had a sword in my hand, I would kill you right now. But donkey said to Balaam, am I not a donkey you have ridden all your life until today? Have I ever treated you this way before? No, he replied. Then the Lord opens Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord is standing in the road with a drawn sword in his hand, and Balaam bowed low and fell face down. And the angel of the Lord asked him, why you have beaten your donkey these 3 times? Behold, I have come out to oppose you, because your way is perverse before me. The donkey saw me and turned away from me these 3 times. If she not turned away, then by now I would surely have killed you and let her live. No, ganun ang donkey ka-faithful. At ganun din siya ka-stubborn. Kasi ayaw niyang mapahamak yung kaniyang nasa likuran. So, meron kayong nakikita, kung kayo ang donkey, you're faithful. Sometimes stubborn, pero sometimes, kapag hindi na fully convinced, hindi uurong, hindi lalakad. Pero alam nyo, brothers and sisters, i-discourage ko tong donkey na ito, ang pananampalataya, hindi nire-require na lubos mo, dapat maunawaan ng lahat. Ang kinakailangan mo lang, sumunod, sumampalataya. If the Lord is the one who control your life, sometimes hindi mo alam kung ano ang meron siyang way sa pagdadrive. Ngunit kapag ikaw ay nagmarunong, hindi, Panginoon, dito yung tama eh. Do you remember
yung picture na pinakita ko sa isang sasakyan, pinapasok mo ang Panginoon sa iyong buhay. Pinapasok mo ang Panginoon sa iyong puso. Yay! Ang Panginoon ay nasa akin na. But the question is this, sino ang nagkokontrol ng iyong buhay? Is it you o ang Panginoon? Sometimes our prayer ay doon mo makikita, Panginoon, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Nagtanong ba tayo, Panginoon, ano bang gusto mo para sa akin? If the Lord is the one who controls your life, siguro ang ating mindset, Panginoon, ikaw nagko-control ng buhay ko, ikaw, Panginoon, ang mag-guide sa akin. Lead me. They are that led by the Spirit of God, they are the sons and daughters of God, rather. Brothers and sisters, isang pagtanaw, isang pag-alala sa panahon ng Holy Week, na tayong mga Kristiyano ay hindi na nabubuhay sa ating sariling kagustuhan, kundi tayo ay controlled by our Lord Jesus Christ. Controlled by the Holy Spirit that God put in our heart. And that is why pwede natin sabihin, all things work together for good to them that love God. Bakit? Kung sa iyong paningin ay hindi tama ang nakikita mo o nararamdaman mo, but hey, kontrolado ka ng Panginoon. Sapagkat pinaubaya mo ang buhay mo sa Kanya. Di ba maganda alalahanin yon? Na tayo ay controlled, driven by our Lord Jesus Christ, by His Spirit in our heart. Napakainam. If people praise you, you bring back glory sa driver. It is not me. It is Him inside of me. Or pwede nating perhaps sabihin, Jesus Christ over me. Yun ang pinapapurihan. Yun ang wini-welcome. Yun ang niluluwalhati. Yun ang binibigyan at binibigyan ng kapurihan. Hallelujah. Marami pang mga bagay at alam nyo ba na ang isang tao na si Ishmael ay hinantulad sa isang wild donkey. Sino nakakaalam niyan? Sapagkat si Ishmael, alam naman natin siya ay anak ng isang alipin. Ang anak ni Hagar na alipin ni Sarah. Dahilan itong si Sarah ay nagkaroon ng kaisipan na mukhang hindi matutuloy, hindi mangyayari sa akin ang kalooban ng Panginoon na ako'y manganganak, baka siguro sa aking maidservant. Well, dumating ang pagkakataon at nagkasunduan, nakagustuhan naman ni Abraham. Well, sumiping siya at ang resulting si Ishmael. At grabe ang ni Hagar at pagdating ng mga panahon na yon, nangusap sa kanya ang angel of the Lord at siya'y sinabihan. Ang iyong anak, sa King James Version, ang sabi, a wild man, pero sa ibang translation, ang sabi sa kanya ay a wild donkey as a man. Okay, hintayin natin habang hinahanap ko. Genesis chapter 16, verses 11 hanggang 12. Then the angel of the Lord said, Hagar, you are now pregnant, and you will have a son. You will name him Ishmael, because the Lord has heard that you were treated badly. Ishmael will be wild and free like a wild donkey. He will be against everyone, and everyone will be against him. He will move from place to place and camp near his brothers. Brothers and sisters, bakit sinabing wild donkey? Remember this. Kahit anong animals, kapag yaan ay walang nag-aalaga, or hinayaan sila sa jungle, hinayaan sila sa anumang lugar at walang nag-alaga, ang tawag sa kanila ay mga wild animals.
Sapagkat walang nagkokontrol. Nabubuhay sila sa kanilang kagustuhan. Gagawin nila ang kanilang magustuhan. Ang instinct na umiiral sa kanila ay animal instinct. Walang nagkokontrol sa kanila. They are driven ng urge or desire ng meron sila. Well, pwede nating sabihin, ang tao na walang Kristo sa kanilang buhay, not driven by the Lord Jesus Christ, ay they are the wild na mga tao. That is why they acted like, sabihin natin, na mga animal. Saan ka nakakita, asawa na babae, chinap-chap ng asawang lalaki? See? So maraming pang mga bagay na pwedeng example, pero sabihin natin ito ay hindi tama. Pero kapag walang nagdadrive sa tao, not driven by the Lord our Jesus Christ, ang nagdidrive sa kanila, ang kanilang natural na pita ng laman, pita ng mata. At meron pa ang kagustuhan ng kahaway. Ang influence ng spirit of this world na siyang gumagawa sa mga tao na wala kay Kristo. Marami pang mga bagay na ating pwedeng halimbawa, ngunit gusto kong pumunta tayo sa isang kaisipan, bakit tayo na mga donkey, sabihin natin, na walang anuman sa mundong ito, pinili ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon para sa kanyang layunin. Bakit kaya among many people of this world, bakit nung unang panahon ay pinili niya ang Israel? Isang maliit na kapulunan ng mga katauhan, bakit pinili niya ang mababa, ang kakaunti? Do you have any idea, brothers and sisters? Well, alam natin yan sapagkat sa pag-aaral, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, ipinakita ng Panginoon kung bakit pinili ang mga walang anuman sa sanglibutan ito. Sapagkat gusto niya ang matanyag, ang makita, ang malaman ng sangkatauhan, ang kapangyarihan na meron siya. Kung ikaw ay sabihin natin ay magaling kumanta, magaling sa lahat ng edukasyon, nag-aral, naging dalubhasa sa lahat ng narangal na pag-aaral at ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos. Well, baka sabihin ng mga tao, ang taong yan, dahilan siya ay ganito, ganyan, kaya ganyan siya magsalita. Oh my goodness. Dahilan sa credential, dahilan sa karanasan, ang kapurihan na dapat sa Diyos, mauuwi na sa tao na uuwi. Yung mga backup singers, sa mga song leaders, kapag ang mga nag-aral sa mga nagpadalubhasa, well, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-aral, ngunit merong mas magagaling sa inyo, brothers and sisters. Nag-aral ng labis, nagpagal ng labis, in-enroll sa mga schools para magamit sa ganyan. Ngunit after nun, saan mauwi ang kapurihan? Sa tao. Alam niyo kung bakit? Meron akong napakinggan sa isang preachers, they hired song leaders sa mga ibang mga lugar at binabayaran nila. Can you imagine? Para lang mag-perform. Hindi mag-worship leader, kundi mag-perform. At pagkatapos nun, babayaran nila. At ang nauuwi ng kapurihan sa tao at hindi sa Diyos. Well, balik tayo kung bakit pinili ng Diyos ang maliit na mga kapulunan ng Israelites na yan. Ang Isaiah chapter 43, verse 1, alam natin ang context nito, Israel is the only Savior. Ang ating Panginoong Diyos. Jacob, the Lord created you. Israel, He made you. And now He says, don't be afraid. I saved you. I named you. You are mine. Sabi ng Diyos. When you have troubles, I am with you. When you cross rivers, you will not be hurt. When you walk through fire, you will not be burned. The flames will not hurt you. These are the chosen people of God. Ang mga Israelites.
That is because I, the Lord, I am your God. I, the Holy One of Israel. I am your Savior. I gave Egypt to pay for you. I gave Ethiopia and Seba to make you mine. You are precious to me. I have given you a special place of honor. I love you. That is why I am willing to trade others to give up whole nations to save your life. So don't be afraid because I am with you. I will gather your children and bring them to you. I will gather them from the east and from the west. And I will tell the north, give my people to me. I will tell the south, don't keep my people in prison. Bring my sons and daughters to me from the faraway places. Bring to me all the people who are mine, the people who have my name. I made them for myself. I made them for myself. I made them that they are mine. Bring out the people who have eyes but are blind. Bring out the people who have ears but are deaf. All people and all the nations should also be gathered together, which their God said this would happen, which of their gods would tell what happened in the beginning. They should bring their witnesses. The witnesses should speak the truth. This will show that they are right. The Lord says, your people are my witnesses, and the servant I choose you so that you would help people believe me. I chose you so that you would understand that I am He. I am the true God. There was no God before me, and there will be no God after me. I myself, I am the Lord, and there is no other Savior. I am the one who spoke you, saved you, told you those things. It was not some stranger who was with you. You are my witnesses, and I am God. This is what the Lord Himself said. I have always been God. I do something. No one can change what I have done, and no one can save people from my power. The Lord and the Holy One of Israel saves you, and He says, I will send armies to Babylon for you. Many people will capture. Those Chaldeans will be taken away in their own boats. They are so proud of those boats. I am the Lord, your Holy One. I made Israel. I am your King. Bakit pinili ang maliit na kapulunan upang ang Diyos ay magpakilala mula sa kanila? Dahil lang sila ay maliit, ang maliit sa panahon na yon na bilang ay walang anuman sila sa dami ng sangkatauhan. Perhaps pwede natin ituloy dito sa panahon ni Gideon. Sa angkan nila, sila yung pinakamaliit at si Gideon ang pinakamahina sa angkan nila. Pero pinili ng Panginoon at ang tingin ng Panginoon, a valiant, a valor, a warrior. Sapagkat doon mare-reflect, ma-express ang kapangyarihan ng Diyos kung ang mga tao ay walang magagawa sa kanilang sarili. Tama po ba, brothers and sisters? If you are nothing of this world, diyan makakagawa ang Diyos sa iyo. Sapagkat kapag ikaw ay humarap sa maraming tao, ang tao ay magtataka. Saan mo nakuha ang edukasyon na yan? Paano mo nagagawa? Ang sabi ng mga pastor na akin narinig, hindi ako nag-aral sa ganitong seminaryo, sa mga kilalang mga eskwelahan. Ngunit ang aking eskwelahan ay nagtapos ay sa neology. Oh, saan banda? Ganda ng course yun. Saan banda yun? Well, wala na akong ma-describe, kundi yung natapos ko ay neology. Neology. Ayun pala, niluluhod ang tuhod sa Panginoon. Panginoon, wala akong magagawa. Ikaw ang siyang makakagawa by your grace, Panginoon. Hallelujah. Ako'y magagamit para maging effective. Brothers and sisters, the reason kung bakit tayo ginagamit na walang anuman sa mundong ito, upang ihayag natin sa mundong ito ang liwanag. Tayo ay tinawag ng mga ilaw sa sanglibutan. Tayo ay tinawag ng mga asin sa sanglibutan ito. Sapagkat gagamitin ka ng Panginoon for His purpose.
remember, you're a donkey. You're nothing. You're tied sa mga gawa ng kaaway. Ngunit pinalaya ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon. At kapag kanyan tinawag ka, gagamitin ka niya. Ang Panginoon, pag ika'y ginamit, hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, maraming mga pwedeng ipangalan sa donkey, katulad ng isa, wild donkey, ngunit yung donkey nating binasa sa Luke chapter 19, yan ang tinatawag na servant donkey. Well, I'm not talking only, sabihin natin na specific sa'yo lamang, kundi ang iyong talents could be a donkey. Binigyan ka ng talent, pero ang talent na yan ay hindi mo ibibigay sa kaniyang sa kamay ng Panginoon, well, hindi ka mag-i-improve. Marahil mag-improve ka sa sarili mo, ngunit hindi sa kalooban ng Diyos. Anything na anuman meron tayo kapag ibinigay natin sa ating Panginoon sa kaniyang kamay, hallelujah, alam natin kung anong mangyayari. Diba nating napakinggan, He will crush you. Pero ikaw ay mamumultiply, ikaw ay magiging productive, ikaw ay magiging effective, ikaw ay magagamit, ikaw ay mapapakain sa maraming sangkatauhan. Anything na meron ka. Merong kanta niyan eh. Lahat ng meron ako ibibigay ko sa iyo, Panginoon. The very time na ating ibinigay na ang lahat sa Kanya, dun sa panahon na yun, siya ay makakagawa. Kailan ba gumawa ang Panginoon sa mga taga-Israelites sa panahon na sila ay sa bondage ng mga Egyptians? Kailan? Sa Exodus chapter 3, nung sila ay humibik, nung sila ay nagdumalangin, na sila ay pinahihirapan at wala na silang magawa. That is the time dininig ng Panginoon ang kanilang mga dalangin. At sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 3, narinig ko ang aking mga pinili. And that is the reason, ililigtas ko sila. Tinawag niya si Moses. At alam natin yun na hindi na tayo magpapakatagal sapagkat alam natin ang istorya na ito, ang Panginoon nang siyang gumamit kay Moses upang maipalaya ang mga taga-Israelites. Kailan ba ginamit si Moses nung nasa panahon siya na nasa Ehipto? Nasa panahon ba siya sa katanyagan? Nung nasa panahon ba siya ng dalubhasa na meron siya nasa Ehipto? No. Kailan ba siya ginamit nung nasa panahon na siya ay nasa wilderness? And that is the reason naging effective siya. Ang sabi niya, hindi ako magaling magsalita. Ngunit sabi niya, sige, lalagay ko ang aking salita sa bibig mo, pero ang magiging mouth speak mo ay si Aaron na iyong kapatid. See? Kahit anong gawin natin dahilan pinili ka ng Panginoon for this purpose, pwede ka niyang gamitin effectively. And that is why, alam natin ang istorya sa Exodus chapter 3 hanggang verse 21, ang mga bagay na yan. Ngunit gusto ko lang magbigay ng isang idea sa inyo. Sa Exodus chapter 9, verse 16. Ang sabi dito, "But indeed, for this reason, I have allowed you to remain in order to show you my power, in order to proclaim my name through all the earth." Ginawa yun ng Diyos. Si Moses na walang-wala. Dahilan, gusto niyang ipakita ang kaniyang kapangyarihan. Sino bang gustong maging katulad ng isang donkey na gamitin para i-express ang kapangyarihan ng Panginoon? Well, yan ang ating purpose sa mundong ito. Magamit ng Panginoon sa kaniyang ubasan, sa kaniyang kaharian. Hallelujah. Effectively and productively. Hallelujah. Another na pwede nating i-quote sa verse na katulad ng kinote din ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9, verse 17. "For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose
I raise you up. Can you imagine? To demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. Wow. Kahit pala, yung kalaban. Can you see, brothers and sisters? Kapag tayo ay nasa kamay ng Panginoon, kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, all things work together for good. It seems like may Pharaoh sa iyong harapan na pumipigil, ngunit yan ay hindi magiging hadlang. Kontrolado yan ng Diyos. Hallelujah. Upang para saan? Palitawin ang kapangyarihan ng Diyos kay Moses at sa mga Israelites na mga pinili ng Diyos. Hallelujah. Sa panahon noon. Hallelujah. Well, sa panahon na yun, may pinili ang Diyos. Ngunit, alam nyo ba, sa ating panahon, meron din pinili ang Diyos. At sino yun? Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Ang Romans chapter 8, meron siyang pinilista na bago pa itatag ang sanglibutan. Therefore, meron siyang tinawag. Meron siyang ginastify. At meron siyang din gino-glorify. And brothers, sister, kung tayo magpapatuloy doon, katulad ng binasa kanina ng ating mahal na MC, ang lahat ng yan, mga tribulation na yan, kamatayan man, walang makakapaghiwalay sa iyo, brothers and sisters. Pinili ka ng Diyos, pinili ka ng Panginoon for this purpose. Ano ang kailangan natin gawin? Ano ang kailangan natin maging reaksyon? Alam niyo, brothers and sisters, ito lang. Sabi ni Apostol Pablo, neither death, neither... Basahin nga natin ang Romans chapter 8. Kahirapan ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Basahin nga natin ang verse 35. Romans chapter 8, verse 35 is a question. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Shall distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? As it is written, for thy sake we were killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Sabi niya sa verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Hallelujah. Sa pamagitan niya lamang. Ang kailangan lang natin ma-realize na tayong mga donkey. For I am persuaded. You are truly convinced. Pag ikaw ay convinced na ang Panginoon ay nasa iyo, at ikaw ay walang magagawa, at siya ang may magagawa. Hallelujah. That neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Yan ang disenyo. Ngunit kailangan lang natin, huwag na tayong mag-doubt. Kailangan natin maging fully convinced. Alam niyo, brothers and sisters, pag pinakita sa atin ng Panginoon kung sino tayo, kaya niyo bang tumayo sa maraming tao? Kaya niyo bang humarap sa mga marurunong sa sanglibutan? Mga scientist. Kaya niyo bang magsalita sa harap nila? O, balik natin sa isang senaryo, si Gideon. Kaya bang manalo ni Gideon sa kalaban? Duwag siya eh. Pero ang tingin sa kanya ng Panginoon, a valor. Are you fully convinced that you are a valor? A mighty conqueror? Are you fully convinced, brothers and sisters, na kaya mong humarap? Sapagkat if you're not fully convinced,
Sasabihin mo, hindi ako yan. Hindi ko kaya yan. Alam niyo, brothers and sisters, yan ang nagiging problema. Minsan, tumitingin yung donkey sa kanyang sariling, tinitingnan niya, I am nothing. Yes, you are true. You are nothing. Kapag wala si Kristo sa buhay mo. Pero kapag nariyan si Kristo sa buhay mo, are you truly convinced? Are you persuaded? Kaya mo bang pangatawan yan? Pangatawanan na ikaw ay isa sa pinili ng Diyos na gagamitin niya sa huling panahon for a purpose. Brothers and sisters, pag hindi mo kaya, you're not truly trusting Him. Well, ilalagay ka niya sa pressure. Bakit? Sabi natin yun eh. Kaya ka pinapressure ng Panginoon para hindi ka magtiwala sa sarili mo. Tama po ba? Kapag tayo ay naging fully persuaded na sa Kanya, pwede nating sabihin ang sinabi ni Apostol Pablo that neither death, nor life, nor angels, principalities, powers, and things present, nor things to come, height, nor depth, or any creature. Hallelujah. Masasabi mo sa Panginoon. Well, it's a familiar verses. Alam naman natin ang Ephesians chapter 3. Remember, ang gusto ng pang Diyos sa mga pinili niya is to show up. Gusto niyang maging hayag siya sa buhay mo. Sabi niya dito sa verse 30, Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto Him, kanino to? Sa'yo o sa Kanya? Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Anong kapangyarihan ang gumagawa sa iyo? Ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag yan, brothers and sisters, well, pwede natin sabihin, yung madalas na sinasabi, I can do all things. Pag sinabing all things, meron bang exemption? That is the reason all things. Through Christ, which gives you strength. Hindi ka naman niya ilalaban sa isang gera na hindi ka handa. Well, paparoon ako sa isang madalas nating nalam na kwento. Ang kwento ni David at ni Goliath. Well, dumupunta na ako. Si David, bago siya humarap kay Goliath, inanoint mo na siya ni Samuel. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasay David. At imagine ang kanyang training ground. Ang training ground niya, kung ano lang ang meron siya. Hindi mo kailangan pumunta sa mga dalubhasang mga eskwelahan. Ang training ground mo, kung ano ang meron ka. Diyan ka gagamitin ng Diyos. At pag diyan ka, hinasa ng Diyos, and you are fully convinced and persuaded unto Him. Pag dumating na yung panahon, a right timing, ang timing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan mo makasunod, brothers and sisters. Ang timing na yan, nung nasa panahon siya ni Goliath. Nagdadala lang siya ng pagkain. Mababasa natin ito sa 1 Samuel chapter 17. Nagdala naman siya ng pagkain para sa kanyang mga kapatid na mga sundalo. Pero hindi niya matanggap nung pagpunta niya doon sa camp na kung saan nandoon si Goliath na sumisigaw every day. Hinahamo ng Diyos. O hinahamo ng Israelites. At narinig ni David, hindi niya matanggap. And that is why, sabi niya, sino ba tong
Kayo na magsabi. Ano niyo, ang ginawa niya? Pumunta siya kay Saul. To make the story short, sabi niya, Saul, narito ang iyong lingkod. Ako lalaban dyan kay Goliath na yan. Yang Goliath na yan ay hinahamak ang hukbo ng Diyos. Ang pinili ng anak ng Diyos na dapat ang anak ng Diyos ay gagamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang nakikita ko, hinahamak siya ng Goliath na yan. Ako po. Sabi niya kay Saul, Saul, trinain ako ng Diyos. I am fully convinced. Nung panahon ng kukunin ng isang leon, ng tupa, naroon ako inabol ko at napatay ko ang leon. Pati oso. And I do believe na ang Panginoon ay hinasa ko sa ganito. A shepherd boy. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, dumating ang panahon na tinakda ng Panginoon para sa Kanya. Sabi niya, dito mo pala ako hinanda, Panginoon. Now, it is my moment. Ang moment na to, huwag niyong sayangin sapagkat itong panahon na ito, yaan ang magpapabago ng iyong panahon. Ng iyong buhay. Alam natin yan sa 1 Samuel chapter 17. Siguro masyadong mahaba kung babasahin natin ang lahat, ngunit dito na lamang tayo sa 17 verse 41. Hanggang sa sumusunod. Meanwhile, the Philistines with the shield bearer in front of him kept coming closer to David. Ito yung panahon na palapit na sa kanya si Goliath. And he looked David over and saw that he was a little more than a boy, glowing with health and handsome. And he despised him. He said to David, Am I a dog that you come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. Come here, he said. I'll give your flesh to the birds and the wild animals. David said to the Philistine, o kay Goliath, You come against me with the sword and spear and javelin. Take note, brothers and sisters. Si David, bata pa lang, let us say 15 or 14 years old. Pero si Goliath, bata pa lang, ay talagang well-trained na sa labanan. At kung meron mang katulad ni Goliath, siguro, wala sigurong kasing laki ni no? Ng 9-footer, wala pang higit dun eh. Si Kai Soto sana, o yung merong malamit sa akin. Pero, ganun kalaki, imagine. Tapos, full of armor. Well-trained sa pakikipagbaka at maraming karanasan at maraming napaslang. Naging champions sa lahat ng larangan ng pag-battle. And David said to the Philistines, verse 45, You come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut out your head. This very day I will give the carcasses of the Philistines' army to the birds and the wild animals, and the whole world will know. This is the purpose of God. Kung bakit pinili niya ang hamak ng David na shepherd boy. Will know that there is a God in Israel, and those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's. And He will give all of you in our hands. And the Philistines moved closer to attack him. David ran quickly, hindi siya sabihin natin na pasugod, tumakbo din siya. Bakit? Kapag ang labanan ay malapitan, hindi niya kayang matamaan ng kaniyang sling. Pero kung mas malayo at mas mababato niya ang sling, mas malakas ang impact.
As the Philistines moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistines on the forehead. A stone sunk into his forehead and he fell face down on the ground. Wait. Alam niyo, brothers and sisters, sa pag-i-illustrate, aking itong pinipicture out. Sa sobrang lakas ng bato na bumaon sa noo, an open area sa muka ni Goliath, bumaon ang bato sa noo. Sa sobrang lakas, na pag ganun si Goliath at ang ulo ay bumalagbag sa floor. Tama ba? Mali. Pasubsob yung muka doon sa ground. Di ba pag malakas ang tulak sa'yo, di ba dapat gaganon ka? Tama po ba? Hindi pala yung bato yung nakapagpatulog kay David eh. Yung batok ng Diyos. But, here's the thing. It is not the rock. It is the Lord ang nagpababa kay Goliath. Everything na merong battle sa inyo, na Goliath, alam niyo ang Goliath, hindi lang naman yung literal na sabihin natin. It could be yung pinakamahirap na haharapin nyo sa inyong buhay. Na hindi nyo kaya sa inyong sarili. Well, wag mong ilagay yan sa'yo. Ibigay mo yan sa Diyos. The battle is in the Lord. And that is the reason. Pabiro ko lang naman sinabi. Talagang, totoo naman, pagka ganun, dapat ganun. Pero papasubsob eh. So maybe, baka ginano ng Diyos. Pero ano ba, brothers and sisters? Kung ano yung sinabi ni David, yun yung nangyari. At kanyang pinugot ang ulo ni Goliath. Well, simula na yun, nakita ng mga Israelites, and they are fully convinced, they are persuaded, na ang Diyos ay sumasa kanila. Nakilala ng buong mundo ang ginawa ni David, a heroes of faith. Bakit? Siya na walang anuman, ginamit ng Diyos sa isang labanan na malakay. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang pangalan ng Diyos, ay natanyag sa buong mundo. Di ba yun naman ang nilikha niya ang mga Israelites para sa ganun purpose? Brothers and sisters, that time, wala nang kinakatakutan ang mga Israelites. Ang sabi nila, they were giant slayers. Sila'y mapatay ng mga higante. Wala nang fear. Bakit? They are fully convinced and persuaded. Bago mangyari yung bagay na yun, ang Diyos ay inihanda si David. At sinabi niya kay Saul, kaya ako trinay ng Diyos for this moment. Well, that is the reason ang pangalan ng Diyos ay nalikha. Brothers and sisters, marami pang mga pwedeng example. Kung babasahin natin ang halos ng lahat ng aking mga inihanda, napakarami pa ng example. Pero gusto ko lang alalahanin natin sa panahon natin ngayon, sabi nila Holy Week. You are nothing without our Lord. But He chose you before the foundation of this world. Kung meron mang salita na pwede nating sabihin, I am in the Bible. I am a donkey na ginamit ng Panginoon. Na prophesy na sa matagal na panahon at finulfill ng Panginoon. Alam niyo, brothers and sisters, hindi natatapos sa panahon ng pagpunta ng Panginoon sa Jerusalem. And His first coming. Sabi natin sa Luke chapter 19, hindi nila nakilala ang hari ng mga hari. Ang pagdating ng Panginoon sa Jerusalem. In His second coming, maraming tao na hindi makikilala ang pagdating ng Panginoon. Pero yung donkey, alam niya
na siya ay sa ginamit ng Panginoon. Brothers and sisters, napakapalad ng mga bawat isa kapag tayo ay ginagamit sa kanyang ubasan. Minsan natatakot tayo kasi wala tayong pinag-aralan. Sabi natin na hindi ako marunong magsalita. Hey, brothers and sisters, it is not you. You are nothing. And that is the reason sometimes, nung ako ay sinabihan ng ganito, sabi ko, Lord, wala akong maipe-prepare. Habang sa pagbulay-bulay, Pastor Ed, lagi na lang parang pag malapit na yung time, wala pa, parang nape-pressure na. Pero pagdating ng time, salamat, Panginoon, may binigay ka. And I fully convinced na, Panginoon, ang inanda ko ay hindi ko kayang ma-deliver. Ngunit, Lord, salamat dahil ika'y tumutulong pang ito'y may deliver. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, kung pagdating sa suffering, sa hirap na ating dinaranas, ay wala tayong maikukumpara sa naranasan ni Apostol Pablo. Pero alam niyo ba, hindi nagpatigil sa kanya ang mga sufferings na kanyang naranasan. Iniisip natin na tayo yung kaaba-aba, aping-api, pero yun ay hindi nakapagpigil upang gampanan niya ang kalooban ng Diyos. Mga last two verses na aking babasahin dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 12. That is why I suffer as I do. However, I am not ashamed. For I know the one in whom I have put my trust. I am convinced that He is able to protect what He has entrusted to me until the day that He comes. Hallelujah. Are you fully convinced? Did you put all your trust in Him? Siya ba ang nagkokontrol sa iyong buhay? Siya ba yung donkey riders? Brothers and sisters, kung tayo na mga kinokontrol ng Panginoon, wala sa ating mga kamay ang tunay na kaligtasan at kapayapaan, kundi nasa Kanya kamay lamang. That's why, paubayan natin ang lahat. Total, nariyan na rin. Kinokontrol na tayo. Ibigay na natin lahat. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, out of 2 millions, sabi ni Brother Branham, na lumabas sa Ehipto, 2 lamang ang fully convinced and fully persuaded sa Diyos. After na ang Diyos ay nagpakita sa kanila ng mga wonders, ng mga miracles sa kanilang mga buhay, mga gawa ng Diyos na hindi kayang paliwanag ng tao, pero 2 pa rin ang naging fully convinced and fully persuaded. Ayan si Caleb at saka si Joshua. Can you imagine? Out of 2 millions. Pareha silang naranasan. Pareha silang nakakita. At pareha silang naligtas. Pero, nagkaiba ang statement ng mga espiya na 10 kumpara sa kumpara kay Caleb at kay Joshua. In fact, nung nakita nila ang mga giants, ang sinabi nila, mga grasshoppers lang kami. At sa tingin nila, kami ay mga grasshoppers. Sino nagsabi? And that is why, ang sabi ni, matatapos na sana, pero ayan yung sabihin ko pa ito. Yan sabi ni Moses, pag sinugo mo ko pumaroon, sa anong pangalan ko sasabihin, sino nagsugo sa akin? And sabi niya, ng Diyos, sabihin mo, I am. Well, bakit kaya I am? Sinabi sa Exodus chapter 3.
ang pagpapakilala ng Diyos sa mga kaaway. Sapagkat He is a present time of your needs, of your help. At sa panahon na maraming mga kaaway at hindi kayang magapi sapagkat kung titingnan natin sa literal na ating mga mata, hindi talaga kakayanin. Pero kung titingin tayo sa pangako ng Diyos at sa nakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang perspective ng Diyos ang ating sasampalatayanan, ang ating paniniwalaan at hindi ang ating perspective. Kaya kanyang gamitin katulad ni Joshua at ni Caleb. Well, naibigay ko na ang kaisipan na inspirasyon na dumating from a donkey. And without you, brothers and sisters, without us, na ibinigay ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga ng isang pangaral ni Pastor Ed, hinihintay niya na bigyan mo siya ng permisyo. Sapagkat alam niyo, brothers and sisters, nasa atin. Hindi maisa sa katuparan ng kalooban ng Diyos without ang bawat sa mga pinili niya. Ngunit hindi naman siya nagkamali sa pinili niya. Hallelujah. Yun ang kagandahan. Palakpakan natin ng ating Diyos sa buhay. You are designed for this purpose. Layunin natin, ihanda ang kaniyang pagbabalik. We are Elijah on these last days. Kung meron siyang sinugo ng mga disipulo upang ihanda ang triumphal entry ng Panginoon in His second coming, meron din siyang mga disciples. Ano yung mga true disciples? Kanina ating inawit, kung tayo ay mananatili at magpapatuloy sa mga salita niya, you will be called the disciples. Sabi-sabi sa John, ang mga disciples ang naganda ng daan sa pagdating ng Panginoon. Ang pagpunta ng Panginoon sa Jerusalem na hinula ni Zechariah, ang mga naghanda ay ang mga disipulo na sinugo ng Panginoon. Hindi ba tayo ay sinugo rin ng Panginoon sa panahon natin ngayon? To prepare His way in His second coming. To declare and proclaim ang mga ginawa niya at ang kanyang gagawin sa huling panahon. At maraming mamamanga, sino ba yung mga yan? Bakit sila nang sisigaw? Hindi nila alam, ang Panginoon pala ay dumating na. Hallelujah. Brothers and sisters, nakasalalay sa atin, sabi nga ng aking naalala, yamang ikaw ay nakaalam ng mga mensaheng ito, you are accountable sa mga kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga kaibigan. Sapagkat, bakit nung ililihim? Inihiyag sa iyo ng Panginoon. At madalas kong iniisip, blow the trumpet of Zion, Zion. Sound the alarm in His holy mountain. Sapagkat alam natin na mayroong period of age ng grace na to. May katapusan. At alam natin ang susunod, hintayin natin ang pangangaral sa darating na mga susunod na linggo. Judgments of the nations. And I do believe na tayo ay pinagpalan ng mga salita ng Diyos at I do believe na ang Diyos ang siyang may kakayanan pa mag-expound. Ngunit wala ng oras at hinihiling ko na tayo ay tumayo at bago tayo ay magwakas sa isang panalangin, gusto kong tayo muna ay umawit. Kanina, ang inawit, bago ibigay sa MC, yung I must decrease and He must increase. Tama ba yun? Nagkat brothers and sisters, this is a message for today. Kailangan natin, tayo ay lalong maging mababa, maging walang-wala upang siya ay maging
tanyag at maging malakas. At ang sabi doon, Lord, I want to know more you. Sapagkat hindi tayo magagamit kung tayo ay hindi nailagay sa kalagayan ng pagiging handa. Bago dumating ang pagano ng ating Panginoon sa Cades Barnea, sa mga espiya, nagpakita muna ang Panginoon sa kanila. Nagpakilala muna ang Panginoon sa kanila. At dahilan nakilala nila ang Panginoon, at alam nila at kilala nila ang Panginoon, that is the time na si Caleb at si Joshua nagsabi, walang anuman sila sa atin. Tinapay lamang sila sa atin. Hallelujah. Awitin natin. Lord, I want much more